Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Welcome back to the lovers. Ayun, nilagay ko na dyan. So, ayan guys. By the way, gusto ko lang kayo guys pasalamatan sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, ayan sa mga interesado sa ating private reading, sa ating manifestation and rituals, ayan sa mga, pwede yan guys sa may mga partners, mga single, pwede rin naman guys personal. So, iiwan ko na lang yung link ng aking Facebook or page sa atin pong description box below. Ayan, message lang kayo sa mga gusto mag-inquire, okay? Tignan natin, kanina ba itong love reading? Pero dumuna tayo sa inyong angel number. Okay, angel number para sa inyo. Angel number. Meron tayong 21. You are highly creative with a strong will so succeed. Your imagination is highly charged. It reveals itself in everything you do, from your sparkling conversation to your most prized project. I am inspiring. Ayan. So, baka like ka nakakita ng angel number 21. So, yan. Ibig sabihin, pwedeng inspire ka, no? Or pwedeng paparating na yung taong magpapa-inspire sa inyo. Pwede rin naman guys sa career. Pwedeng basta may blessing, no? May abundance na paparating sa inyo. And magiging positive ka, yan sa mga susunod na mga araw. Nakikita ko sa energy nyo yung pagiging, alam niyo yun, pagiging positive and, pagiging confident. Okay? Malapit na to. Kung ma-feel mo ngayon na parang down na down ka, so yun yung pinapakita dyan guys. May paparating dito na something na magpapa-confident sa inyo, ba something na motivation, okay? So, ayan, angel number 21. Okay. So, ano ba, tabi ba natin dito kay angel, kay the lovers? Dito na lang. I am inspiring. Wag na nga, tanggalin na nga natin doon. Parang hindi siya maganda doon. Okay? So, tignan pa natin. Yan, gagamit tayo guys ng bagong card. Heartstring Oracle Deck. Okay. Kanina itong Love Reading Spirit Guide. Okay, kasi ko lang ito. Kanina itong Love Reading. Kanina po itong Love Reading Spirit Guide. Okay. No time or distance can break our connection. Oh, pwedeng ayan guys. LDR kayo ng person mo, no? So, sinasabi dito parang wala kayo masyadong time sa isa't isa or pwedeng ikaw yung mawala ng time or pwedeng siya. Kasabi dito guys, no time or distance. Pwedeng yun yung nagiging conflict yung dalawa, yung distansya. So, madalas hindi na kayo guys nagkakaintindihan ng person mo dahil nga sa distance, no? Tapos sabihin na natin guys na magkaiba rin kayo guys ng time. Umaga dito sa Pilipinas, gabi sa kanila, or kung nasang sulok ka man ng mundo, no? Magkaiba talaga kayo ng oras. So, wala kayong time na mag-usap, no? Or pag magtsikahan, or magkaroon man lang at least ng plano sa future niyong dalawa. So, yun yung pinapakita sa akin dito guys. Medyo nagkakaroon ka ng frustration dito sa relationship na to. And same lang kayo guys, as in. Ganon din yung na-feel ng person mo. Nakaka-feel siya ng frustration dito sa relationship na to. Dahil nga sa distance niyong dalawa. Okay? So, tignan pa natin. Piling ko nga rito guys, baka medyo nagiging abala or baka may mga side hustle din si person. Alam mo yon, mataas siguro yung gusto niya mangyari pagdating sa inyong dalawa. And dahil nga dun sa gusto niya mangyari na yon, ang magsasacrifice dito ikaw. Okay, nagsasuffer ka dun sa sitwasyon.
Okay? So, titignan pa natin. So, ang hirap na itong relasyon na to, no? Siguro soulmate kayo. Kasi pag sinabing soulmate, dapat dyan, magkasama lang kayo eh. Hindi kayo dapat maghiwalay kasi hindi nag-work talaga yung dalawang soul. Kasi isang soul lang kayo. Okay, tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Okay, kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong my love is constant through high and lows. Ang cute ng puno, no? Ayan, no? So, siguro nandun kayo sa lugar. Abroad to, no? Kasi tignan mo, 4 na season yan, no? Okay. So, hindi ko mawari, no? Basta may snow. Fall, ano ba to? Summer, and sa Japan ba to? Yung may mga sakura. So, pwedeng ganon. Basta 4 season, nandiyan ka sa lugar na ganon. Or same kayo. Basta may something na magkaiba talaga kayo ng but baka foreigner tong person mo. Sa pinapakita kasi sa akin dito guys, talagang yung distance, yung nagiging problema nyo, and yung culture. Dagdag na rin natin yon. Okay? Nahihirapan ka mag-adjust sa person mo kasi yung culture niya nga. Iba yung nakasanayan mo sa nakasanayan niya. So, kaya ikaw yung nagsasuffer kasi ikaw yung mag-a-adjust dito. Lalo na at kung nandyan ka sa bansa niya, or pwede naman guys na nasa ibang lugar ka. Okay? Pwedeng LDR, pwede nasa abroad ka pero nasa ibang bansa lang din yung person mo. Okay? Tingnan pa natin. Ayan. So, sinasabi naman niya dito guys, my love is constant through high and low. So, ibig sabihin, mukhang loyal naman siya. Faithful naman siya dun sa relasyon. Mahal ka niya kahit nagkakaroon ng ups and down. Pero yun nga, yun yung nagiging dahilan lalo. Parang nagkakaroon ng lamat dahil nga sa distant. And pag lumala tong lamat na to, pwedeng mauwi siya guys sa hiwalayan. Okay? Pag hindi talaga siya guys kayang i-work out. Okay? So, settle nyo, no? Kung kaya nyo pa naman guys, i-settle itong relationship na to. Tignan pa natin. Kanina itong love reading spirit guide. Meron tayong time turns hurt into grace. Diba sabi ko sa inyo eh, walang time talaga sa inyo yung person mo. So, pwedeng naninibago ka. And yung person mo rin siguro na-feel niya parang bigla ka na lang din ng lalamig. At parang hindi ka na masyadong hindi ka na ganun kaano sa kanya, kalambing. Siguro kasi, nagmi-mirror ka eh. Okay, pinaramdam niya sa inyo. So, gusto mo lang din maramdaman niya kung ano yung sakit na ginagawa niya na parang hindi ka na pinahahalagahan, hindi ka na kinakausap, as in walang time. So, nagkakaroon ka lalo ng, ng maraming time para sa sarili mo. Like, get together with your friends or family. So, hanggang sa parabang nakaka-move on ka dun sa sitwasyon. Kasi, binibigyan ka niya ng time. Okay? So, hindi na para magpaalam pa sa taong to. Hindi ka na nag-update sa kanya. So, as in, naging distant ka sa person mo. Yun, no? Time turns hurt into grace. Okay. So, parang nawalan ng gana dito sa relasyon na to. Or unti-unti kayo nawawalan ng gana dahil nga wala nang nagiging time. Kung pwede naman guys na magkasama lang kayo, baka nandito lang kayo sa Pilipinas or magkalapit lang or pwedeng sa abroad, same kayo ng lugar kung nasan kayo. Pero, bakit walang time? Diba? Parang ganon. Maunawaan nyo pa siguro guys kung as in malayong-malayo talaga sa inyo. Pero siguro sobrang malapit-lapit lang din. Pero hindi lang guys lagi magkasama. And itong taong to talagang walang time sa inyo. Okay? So, tingnan pa natin. Kanina tong love reading spirit guide. Ayan. May nag-flip. Hindi natin kukunin yan. Okay. Additional message, spirit guide. Meron tayong I'm healing to love myself again. O, di ba? Nahihil ka sa sitwasyon eh.
Yung bottom of the deck, tignan nyo naman yung puso dito. Oh. Pain fades, but love teaches. So, siguro marami ka nang natutunan. Marami ka natutunan dito sa person mo. Pero mas natutunan mo ditong i-heal na lang yung sarili mo. Ayun, no, I'm healing to love myself again. So, I think yung iba sa inyo nakaka-recover ka na, mas natutulungan mo na yung sarili mo na mag-move on or matanggap na ganito na yung nangyayari. Okay? So, parang tinatanggap mo na, o sige, kung talagang wala ka ng time sa akin, ibibigay ko yung gusto mo. Parang ganon. Bibigay ko yung parang kalayaan na gusto mo. Yan yung pinapakita dyan. So, ayan, willing kang mag-self-love and parang nandun ka sa point na, as in, parang, yung iba nga sa inyo guys, parang trying hard pa talagang mag-move on. O, at least, di ba, tinatry nyo na mag-move on. Tinatry nyo na ialis yung sitwasyon mo doon sa ganitong klase ng, parang treatment na sa tingin nyo hindi tama. Okay, so I think, medyo nagiging ka sa person mo, no? Medyo, alam mo yun, parang medyo nasasaktan ka lang kasi ang dami niyang pinangako, ang dami niyang plano na parang nararamdaman mong hindi na matutupad. Okay, ramdam mo na parang malabo na mangyari dahil sa sitwasyon nyo ngayon. Actually guys, kulang lang talaga kayo sa pag-uusap. Feeling ko kaya nyo pa naman tong ayusin. Kulang lang talaga siya guys sa pag-uusap. Okay, kasi nga wala kayong time eh. Kaya ikaw, parang sige, give up na lang kita nga. Total naman, wala ka naman time sa akin. Parang ganon. By the way guys, parang may book pala to. Ayan o, ito. Meron siyang guidebook. Okay, nandito yung mga meaning nito. Ngayon ko lang siya nakita, pero hindi ko pa binabasa. O, kabubukas ko lang kasi. Kadarating lang ng Shopee. Sabi ko naman sa inyo, ito yung inaantay ko. Na card, ayan. So, ito na lang yung gamitin ko kasi natutuwa ako dito sa card na to. Additional message, spirit guide. Meron tayong The Hermit. Mukhang iniisip-isip ka ng person mo ngayon. And yung star, guys, is nagre-represent ng pangarap to. Actually, same kayo, no? Iniisip nyo rito yung mga plano nyo together. Okay? Nakikita ko na parang hindi lang ikaw, no? Pero tinatry mo kasing intindihin yung sitwasyon nitong person mo. Pero yun, may mga panghihinayang din. Kasi marami na kayong binuong pangarap, eh. Tapos, alam mo yun, parang nagiging conflict nyo lang is dahil wala lang siyang time. Okay, so parang siya yung favorite person na hindi mo mahanap. Parang hirap niyang hagilapin. Okay, so I think nasasaktan ka pero hindi ka makapag-demand dito sa person na to. Hindi mo masabi sa kanya na nahihirapan ka doon sa sitwasyon. Okay. Tignan pa natin. Meron tayong two of wands. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, pag-aantay ito. Okay? So, inisip-isip ka ng person mo, inaantay ka rin niya ngayon. Siguro nagkaroon kayo, guys, ng parang siguro medyo misunderstood mo lang or pwedeng siya ganun din. So, nandun sa point na parang wala kayo masyadong pag-uusap ngayon or sabihin na natin guys talagang no-contact kayo, medyo naging distant kayo sa isa't isa. Okay? So, pero inaantay ka niya eh. Yun nga lang, ang mahirap kasi doon, kailangan pa bang makipag-away para lang ma-realize niya or maramdaman mong mahal ka pala netong taong to. Minsan kasi ganun, di ba? Na parang, kailangan pa nating awayin yung person natin para lang i-test sila kung gano'n nila tayo kamahal. Di ba ganun yun? So, ang mahirap dun guys, kailangan mo pa bang awayin para lang maramdaman mo kung mahal ka talaga ng person mo. Kung pwede naman niyang iparamdam nang hindi ka nagagalit. Okay? So, ikaw, nakikita ko medyo distant ka dito, hindi ka rin nakikipag-usap. Diba? So, isa yun sa mga nagiging conflict mo dito. Nawawalan ka ng gana and grabe yung parang tampo. As in, parang tampo siya. Hindi ko pa naman nasabing galit, no? Okay, so tignan natin. Meron tayong the High Priest. So, tuloy may mga pagdududa na baka may third party na, baka meron na siyang iba, baka meron na siyang ibang nakakasama, nakakausap, or baka hindi na ikaw yung kailangan niya. So, nandun ka na sa point na yon, nanghihinayang ka lang talaga doon sa mga
pangarap nyo eh. Sabay kayong nangarap dito eh. Okay? Sabay kayong bumuo ng kung ano man yung binuo nyo. Pamilya man ba yan? Or plano para sa inyong dalawa. Tignan natin additional message. Additional message. Meron tayong Four of Pentacles. Four of Pentacles. So, kinikip ka pa rin ng person mo. Pero mas malakas dun sa parang sa energy mo na mas, mas nasasaktan ka dito. Alam mo yung walang lumalabas na luha pero parang umiiyak yung puso mo. Ganon kasakit, parang may kirot, parang may kakaibang kuryente kang nararamdaman doon sa, basta may masakit na nangyayari. Okay? So, hindi mo maiwasan na hindi magmukmuk talaga dito sa nangyayari sa inyo ng person mo. Okay? So, ayun yung bottom of the deck natin. Eight of Swords. Nista ka niya sa sitwasyon. Pero tignan mo naman yung ibon, mas malaki pa siya sa cage. So, ibig sabihin, meron ka pa ring option, no? Meron ka pa rin, guys, kapayapaan na mag-isip or umalis dun sa sitwasyon. So, ibig sabihin, pwedeng ikaw mismo yung nag-i-stuck dun sa sarili mo sa sitwasyon kung meron ka namang option. Di ba? So, hayan. Kung meron ka namang ibang nakikitang paraan para umalis dun sa sitwasyon, so do it, no? As long as nakakatulong siya sa mental health mo. So, huwag niyo guys alagaan itong sakit na to. Diba? So, titignan pa natin yung energy. Okay, tabi natin to. Okay, ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ni person mo sa'yo? Okay. Energy. Nararamdaman ni person, spirit. Jealousy. I am very jealous. I can barely stand it. Ay, siya pala itong seloso. Selosa, no? Okay, so meron siya guys pinagsiselosan. Siguro, kagaya nga ng sabi natin kanina, dahil nga meron kang time, kasi wala naman siyang time sa inyo, ikaw tuloy, nililibang mo yung sarili mo, gala dito, gala doon. Pero guys, yan lang yung hindi mo alam. Baka akala mo hindi ka na talaga mahal ng person mo. Pero mahal ka niya, wala lang talaga siyang time. So ayan, nagkakaroon siya ng inggit or selos. Pwede kasi nagtatrabaho siya sa lugar na masyadong komplikado, lalo kung seaman tong taong to na nagsiselos siya, ba't parang ang laya mo? Ba't parang ganon? Or pinagsiselosan niya yung mga taong kasama mo, nakakasama mo, nakakasalamuha mo. So, ang dating sa kanya guys, parang ba't nag-enjoy ka? Okay na naman mag-enjoy ka. Siguro nagsiselos siya sa ginagawa mo. Malaki siguro yung security sa'yo. Na parang habang siya nagdudusa, kung nasaan man siya, napapakahirap, kakatrabaho kung nasaan man siya. Ikaw parang ang dali-dali sa inyo, no? Ang dali-dali sa inyo na umalis. Hindi kanya naintindihan. Sabi ko na di ba? Sabi ko na nagkakaroon kayo ng misunderstanding talaga. Na parang yung person mo, ang dating sa kanya, parang iniitsapwera mo na siya. Ginagawa mo na yung mga bagay na gusto mo nang hindi mo na siya, guys, ina-update. So, ikaw naman, guys, may tampo ka sa kanya. So, para kang nagwewel ka or naglalagalag ka doon sa sitwasyon kasi wala nga siyang time or parang wala siyang pakialam sa inyo. So, di ba, ginagawa mo na rin yung mga bagay na gusto mo. So, ayan. I'm Jency. Nagsiselos itong person na to. Ano yung tingin sa'yo ng person mo? Tingin ni person sa'yo? Okay. Tingin ni person sa'yo. Gumagalaw ata yun natin. You're mysterious. I can never seem to
to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. O, diba? Parang tingin niya sa inyo, ang tigas ng ulo mo. So, hindi niya alam kung saan siya lulugar sa inyo. Ayan, sinabi niya, kasi masyado kang misteryoso, misteryosa. Marami kang nililihim, di ka nag-update. Diba, napapansin niyo guys, tutugma-tugma yung mga sinasabi natin dito. Sinasabi ko pala, sige. So, ayan, may mga tinatago ka sa kanya, or yun yung nararamdaman niya, parang nagtatago ka sa kanya, naglilihim ka sa kanya. So, ano yung mangyayari dito? Hindi talaga to guys mag-work. Kasi nagkakaroon ng misunderstanding dito sa connection na meron kayo ngayon. Okay? So, yung tingin sa inyo ng person mo guys, hindi ka nagpapakatotoo sa kanya, hindi ka nag-update sa kanya, I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me, never really know where I stand with you. Diba? So, di niya alam saan siya lulugar. Kasi hindi niya alam kung totoo yung mga sinasabi mo. So, every time na meron ka sigurong kinukwento sa kanya, parang ang dating sa kanya lagi, nagsisinungaling ka. Okay? Tignan natin guys, ano naman yung plano ni person dito sa inyong relasyon. Okay, plano ni person sa inyong relasyon. Plano ni person. Meron tayong not the right time. I am overwhelmed. Not the right time. I am overwhelmed with responsibilities. I don't have the time or energy for a relationship. Diba? Sabi ko sa inyo guys, ang galing no? Talaga nagtutugma-tugma yung reading. Ganun siguro talaga pagbago yung card. Oo. So, sinasabi nito guys, sobra siyang na-overwhelm sa sitwasyon. So, gusto niya guys, maunawaan mo siya. Ikaw naman ang dating sa inyo, gusto mo mag-focus na tong person na to para sa inyong dalawa. Parang wait, habang buhay mo na lang ba ikakargo yung ibang tao na yan? Habang buhay na lang ba sila nga asa sa inyo? Parang ganyan. Hanggang kailan mo sila guys responsibilidad? Siguro yung pamilya mo yung tinutukoy niya rito or pwedeng kamag-anak mo na umaasa pa rin sa sahod mo. So siya parang wait, may plano ka ba para sa atin dalawa? Okay, ikaw, medyo matigas ka. But I mean, itong person mo, medyo matigas tong person mo. Kasi talagang pinaglalaban niya na kailangan pamilya niya muna yung unahin niya. So talagang wala siya pakialam. Pero nagsiselos siya. Alam mo yun, parang ang gulo na itong person na to. Parang wait, ba't ka magsiselos? Parang wala ka namang pakialam sa future natin dalawa. So ganun. I know not the right time. I am overwhelmed with responsibilities. I don't have the time or energy for a relationship. So, wala siyang, ayaw niya guys mag-save ng energy doon sa relasyon niyo. Wala siyang time para dito kasi marami siyang shoulder na responsibility. So, I think wala ka pa doon sa plano niya. Okay? Wala ka sa plano niya. So, naunawaan kita. Tama lang yan. Maging lagalag ka lang. Okay, hindi mo para i-please tong taong to. Kung ganito naman siya, diya mo siya, pamigay mo na siya sa mga taong nangangailangan, no? Kung hindi naman siya, guys, nagpo-focus para sa pangarap niyong dalawa, di hayaan mo na siya doon sa mga taong mas umaasa sa kanya na parang mas kailangan pa pala siya. Okay? Huwag ka na niya i-consider, di ba? Parang alam mo yon. Tignan natin, ano naman yung tingin. Okay, outcome. So, nabubuhol-buhol ko na kasi yung mga message, no? I mean, yung mga energy. So, tignan natin. Ano yung outcome sa side ni person? Spirit guide. Missing you. Oh my God, I miss you. I wish things were different. Diba? So, yun yung outcome. Ito yung resulta ng mga pinagagawa niya. Sabi niya nga, di ba, wala siyang time para sa relasyon yung dalawa. Okay, hindi niya sinasabi sa inyo, pero nararamdaman mong wala talaga siyang time. So, ang mangyayari dito, guys, yung magiging outcome niya rito, or in the near future na pwede niyang maramdaman, guys, mamimiss ka niya. Pwede nag-end na kayo rito, kasi missing you eh. So, pwedeng nagkaroon na ng ending, or feeling niya, guys, hindi kayo nagkaintindihan. Okay, so yun yung pinapakita dyan. Tignan natin guys yung zodiac sign. Pwede ko lang yung ating. Ayan guys. Zodiac sign sa side ni person.
Meron tayong Aquarius, Cancer, Scorpio, and Libra. Meron tayong Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Aries, and Virgo energy. And what else? Capricorn, Sagittarius, Leo, Taurus. Ano yung tabi ng Taurus, Aries, and Virgo. Okay, so sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo kay person. Okay. Let me go. Parang palayain mo na ako. Hindi mo siguro kinukumpronta mo siya, no? Parang kung hindi mo na ako gusto, palayain mo na ako. Tingnan mo yung bottom of the deck. Unclear. May mga bagay na malabo eh. Parang ang labo sa sitwasyon nyo. Parang di mo maintindihan. So, ayan, let me go. You deserve all the good things in this world. And right now, I am not in a peace to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. Parang medyo galit ka rito, no? So, parang palayain mo na ako. Huwag mo na akong guluhin. Umalis ka na sa buhay ko. Parang alam mo yun, deserve ko namang mahalin. Parang ganyan. Deserve ko tong lahat ng meron ako ngayon. So, parang gusto mo nang ibigay yung, alam mo yun, yung kalayaan siguro na parang ipinapakita niya sa inyo eh. 'Di ba? Hindi man niya sinasabi pero pinaparamdam niya sa inyo na gusto niya na guys ng kalayaan. Okay, parang sige, palayain mo na tong taong to. Kung ito rin naman yung pinaparamdam niya sa inyo. Okay? So, hayan. Let me go. Okay. So, tignan natin ano naman. Okay, ano naman yung tingin mo sa person mo? Tingin mo kay person. Okay. Oops. Tingin mo kay person, nervous. You make me nervous. Even just thinking about you, I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you. So, alam mo, may mataas respeto mo sa taong to kahit ganyan siya. Kahit wala siyang time sa inyo. Sobrang nire-respeto mo siya. Okay? Ganun mo siya nakikita. Kasi siguro masyadong professional or professional din kung paano siya magsalita and kung paano yung mga action niya. Alam mo yon. So, yeah. Yan yung nakikita ko rito. Parang may takot ka pa rin sa taong to. Nakakatuwa lang kasi ang tapang mo doon sa sinabi mo eh. Kung ano nararamdaman mo. Pero medyo takot ka pala. Siguro nilalakasan mo lang din yung loob mo. Okay? So, tignan natin ano naman yung plano mo. Ano yung plano mo dito sa connection na to? Okay, plano mo dito sa relationship na to. Father wounds. Oh, father figure itong person mo. Or may masculine energy kung babae man siya. So, ayan. My father is a big influence on my behavior now. As an adult, I have challenges with connecting to the divine masculine energy with me and externally. So, ito guys, hindi to message para sa kanya. Ito yung behavior mo. Ito yung kasabihan mo na parang, wait, parang malaki influensya sa akin yung sinabi sa akin ng tatay ko or kung paano ko tinrato ng tatay ko or kung ano siguro yung sinasabi ng tatay mo sa inyo na parang, anak, deserve mo to. Kailangan ganito ka kalakas. Pag ganito ka ng taong to, iwan mo. Huwag ka magpakatanga. Basta meron siya guys mga sinasabi sa inyo na parang dala-dala mo. Ayan no. Sabi nga, my father is a big influence on my behavior now as an adult. So, malaking effect talaga sa inyo. Siguro mas papasboy ka ba? Or mas lumaki ka sa magulang mo sa tatay mo? Or sa tatay mo mismo? Or pwedeng puro lalaki ba kasabay mong lumaki? Mga ganon. So, yes, ikaw sobrang napaka-strong, sobrang napaka-independent ng energy mo. So, ano yung plano mo rito? Hindi para maghabol. Parang ganon.
Okay. So, tignan natin kung ano yung outcome. Outcome. Meron tayong ghosted. I'm sorry I disappeared. I needed to get away and clear my head. Oh, ginost mo siya. Bigla ka na lang nawala. Or pwedeng bigla ka na lang di magpaparamdam. Parang wala, nawawalan ka na ng ng amor sa taong to. As in, parang wala na rin naman saysay, ba't pagpapaalam pa? Parang ganun. So, siguro, medyo stress ka na dun sa connection yung dalawa. So, gusto mo na lang siyang i-give up. Ganun. So, at least, di ba, ikaw yung unang nawala, hindi siya. Kasi siguro nararamdaman mo na parang, di ba, sabi ko nga sa inyo, nagmi-mirror kayo. Nararamdaman mo na si person, walang time sa inyo. So, ikaw parang pinanindigan mo. Sige, kung yan yung gusto mo, ghost na lang kita. Parang ganun. So, zodiac sign sa side mo, meron tayong Scorpio, Virgo, Cancer, and Aquarius. Meron tayong Taurus, Gemini, Capricorn, Libra, Capricorn, and Aquarius. Okay, meron tayong Aquarius, Pisces, Libra, Scorpio. Ayan. Nawawala sa isip, no? Ayan. Meron tayong Taurus, Aries, Virgo, Leo, energy. So, tingnan natin guys, saan papunta tong connection na to. So, kuha tayo guys ng 3 card dito sa dito. Okay, dito na lang. Sige. Magulo. Dito na lang. 3 cards. Saan papunta tong connection na to? Twin flame, you activated my soul to find my true purpose and destiny in life. You helped me heal in a way no one else could. Thank you for finding me again this time around. Twin flame mo tong person na to. Magka-vibes kayo, no? Okay. Have my kids. I want to have a family with you. I know you'd be an amazing parent and I dream of the day I can experience raising a family together. So, message ni person mo, no? Yun yung gusto niya mangyari. Gusto niya, guys, magkaroon kayo ng anak. Okay, your perfection. Your beauty amazes me. I'm not sure how I attract in someone like you, but I am forever grateful. Okay. So, bigyan ka guys ng advice. Ayan. Advice. Dito sa card natin ito. Believe you can and you're halfway there. Okay. Isa pa. Push harder than yesterday if you want a different tomorrow. Wow. Lalim. Ang ganda nun, no? Okay. Ayan. So, ito naman guys, Bible verse. Di pa ako nakabili ng lagayan nito. Okay, Bible verse. Okay, ano ba yung Bible verse para sa'yo? Okay. Meron tayong, ito makuha. For attaining wisdom and discipline, for understanding words or of insight. Ayan, yun yung sabi dyan. So, by the way, guys, sa love advice. Love advice. Wait lang, guys. Okay, wait lang. Baligtad yung card natin. Love advice. Let your friends help you. So, I think mga friends mo pa rin yung tutulong sa inyo. Oo. Meron tayong trust. Magtiwala ka. Siguro kasi medyo naging distant ka sa mga friend mo eh. Or, siguro, pinipili mo. Meron tayong pay attention to the red flags. Pay attention to the red flags. So, I think ito yung sa relationship mo, no? Parang, prepare ka, no? Ihanda mo yung sarili mo kasi maraming red flag si person. Okay, message niya sa inyo. I love you so much. I love you so much. Pero parang hindi mo maramdaman kasi wala nga siyang time sa inyo, di ba? What else? Meron tayong we've been together for lifetimes. Yun yung gusto niya. Pero nakikita kita, sumusuko ka na rito eh.
'Di ba? Hindi mo na kaya yung mga nangyayari. Meron tayong, I remember the day we met like it was yesterday. So, siguro ang bilis ng mga nangyayari. Oh, ang nafe-feel kasi ng person mo dito, parang ang bilis naman ng mga pangyayari. Ang bilis dumaan or lumipas ng panahon. And sobrang namimiss ka niya kung ano ka dati, kung paano yung treatment mo sa kanya, kung paano mo siya pinagmamalaki. So ngayon kasi guys, parang ka talagang as in, nawawalan ka talaga ng pake. Siguro, dahil siya rin naman yung may gawa, no? Dahil nga nawalan siya ng time sa inyo, ikaw mismo, lumalayo yung loob mo sa kanya. Okay, so yan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.